Naalala ko yung isang kwento, isang Katoliko na pari humiwalay sa Katoliko. Nagtayo ng kanyang sekta. Meron siyang advocacy na hindi mangyari, kaya siya'y humiwalay at nagtayo siya ng kanyang sariling simbahan na siya ang pinuno. Nung siya'y matanda na, sa kanya naisip na mali ang kanyang ginawa. Ay siya'y may sakit na. Siya'y nasa PGX. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kabululan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nadinig natin ang kwento ng unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, ang kabaitan ni David na maaaring gusto ng Diyos ay tularan natin. Alam ni David na siya'y laging hinahanap mismo ng haring si Saul para patayin. At sa kwento ngayon, araw ng Biyernes, nagkaroon siya ng pagkakataon at ito'y sinasamantala ng kanyang mga kasama. Pagkakataon mo na yan, David. Patayin mo na ang hari. Sapagkat maaaring niloob ng Panginoong Diyos na siya'y mahulog sa iyong mga kamay. Ngunit, hindi pinakinggan ni David ang udyok ng kanyang mga kasama. Yun ang isang magandang aral. Huwag nating pakikinggan ang udyok ng ating mga kasama. Udyok na gumawa ng masama. Udyok na gumawa ng mali. Udyok na samantalahin ang pagkakataon. Kaya sinabi mismo ni David sa kanyang mga kasama, hindi ko lalapastanganin ang hari. Sapagkat siya'y hinirang ng Diyos. Gayon din, maaari ang ipinahihiwatig sa atin ng Diyos. Huwag nating lalapastanganin ang ating kapwa. Sapagkat katulad natin, sila man ay anointed by God. Sila'y hinirang ng Diyos na kanyang anak. Paano? Nung tayo binyagan, nung sila'y binyagan, pagkatapos buhusan tayo ng tubig sa ulo bilang tanda ng paglilinis, tayo pinahiran ng banal na langis ng Diyos sa ating mga bumbunan. Yun ay maliwanag na tanda ng pagpili sa atin ng Diyos.
Kaya bawat isa sa atin ay sagrado. Huwag nating lalapastanganin ang ating kapwa. Kahit yan hindi mo kakilala. Kahit yan nakatabi mo laang sa palengke, o kay nakasabay mo sa tricycle, o kay sa jeep, huwag mong sasamantalahin ang pagkakataon na gumawa ng mali. Kaya laking pagkapahiya ni Haring Saul nang madinig niya mismo sa bibig ni David ang pangyayari na habang siya'y natutulog, ay kayang-kaya siyang patayin ni David. Napatay nga ni David si Goliath yung higante. Ay ito pa, tulog. Kaya yung ginawa ni David, naging conscientization ni Haring Saul. Nag-isip ng mas malalim si Haring Saul. At nakita niya ang kanyang kasamaan. Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masama na ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Merong isang grupo na meron sa ibang parokya. Maganda ang grupong ito. Kung tawagin ni Neo Catechumenate. Sa amin, sa Nasugbu, I think we have around 6 communities. Sa Cathedral, we have around 4 communities. Sa Lubo, nagtayo ako ng isang community. Dito, Santo Tomas, no community. Ang ganda ng community na ito. Bawat masama na ginagawa ay ang kanilang ikinukumpisal. Pinatay ko po ang aking kapwa sa pamamagitan ng aking pakikipag-away. Pinatay ko po ang aking ama sa aking pagsagot-sagot sa kanya. Yun ang kanila laging accusation sa sarili. Kaya minsan meron akong nakausap at ito'y patutunayan ng isa sa inyo na nakasabay ko, nakasama ko. Kinukumbid ako na pumarito sa parokya. At ako'y isip na ng isip, ano ang pwede pang gawin ng simbahan para ang tao ay magbago at lumapit sa Diyos? Parang walang epekto ang mga rekoleksyon. Walang epekto ang simbang gabi. Walang epekto ang kwaresma. Walang epekto ang istasyon ng krus. Walang epekto ang prosesyon. Ano kaya ang pwede pang gawin para mapukaw ang kalooban na tao? Kaya sa ating mabuting balita, ikinuwento naman sa atin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Umakyat ng bundok.
Pagkatapos, pinaakyat niya ang kanyang mga tagasunod. At mula sa kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 na tinawag niyang apostol. Kung ating pakakaisipin, alam kaya ng mga apostol na ito kung bakit sila tinawag ni Jesus? Naisip kaya ng mga ito, bakit sila 12? Ano ang ibig sabihin ni Jesus na sila'y 12 na kanyang tinawag? At ang salitang apostol, ang ibig sabihin ay one who is being sent. Isang isinugo. Hindi lang tagasunod, kundi isinugo para gawin ang gusto ng nagsugo. At ano yung gusto ng nagsugo? Binanggit sa atin ni San Marcos, upang maging kasama niya. Maging kasama ni Jesus. To be with Jesus. Suguing mangaral. To preach. Magturo. At bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Yan ang 3 gawain na ibinigay ni Jesus sa mga alagad. Maaaring sila nagtatanong, bakit kami? Sino kami? Para piliin ng Diyos. Ay gayon ng Diyos kung pumili. The least expected, the most unexpected, sapagkat meron siyang gustong sabihin sa atin. Makikita natin, kaya 12 ang apostoles, sapagkat gusto ng Panginoong Hesus na magtayo ng bagong bayan ng Diyos. Diba ang original na bayan ng Diyos ang Israel? Na binubuo ng 12 anak ni Jacob, the 12 tribes of Israel. Yan ang original na bayan ng Diyos, ang mga Hudiyo. Pero ito, bago ito, 12 rin. Kaya makikita ninyo sa loob ng simbahan, dito nasa labas ng simbahan, 12 krus sa bawat poste ng simbahan ng parokya. Symbolic of being apostolic church of God. Ang simbahan, ang bagong bayan ng Diyos. Kaya dito makikita natin, hindi ang tao ang pumipili sa Diyos. Ang Diyos ang pumipili sa tao. Huwag nating aari ng ating sariling tayo lamang ang may karapatan na dumais sa Diyos. Sapagkat pagkaganyan ng ating katwiran, ay talagang dadating sa iyo ang pagkakataong madali na lalapastanganin mo ang iyong kapwa. Hindi mo tatanggapin ang anumang maganda na kanilang sinasabi. Kamumuhian mo ang kanila maaaring pagpaparamdam o pagpaparinig sa iyo, sapagkat you think and you believe that you yourself is good. Walang karapatan ng iba. Kaya uuwi na naman tayo sa kababaang loob ng Senyor Santo Niño, na habang tayo nagtatagal bilang Katoliko, habang padami ng padami ang misa na ating sinasamahan, habang padami ng padami ang komunyon na ating tinatanggap, these should make us humbler before God.
lalo dapat itong magtulak sa ating yumuko at magpatira pa sa Diyos. Hindi mo maaaring sasabihin ng iyong kapwa, wala kang karapatang sumali dito. Wala kang pwesto dito. Hindi ka namin kasama. That's wrong. Hindi mo nalilingilan. Ikaw pala ang hindi kasama. Yang ugali mong yaan, yang salita mong yaan, hindi po pwede. Kaya ito ang ating itinataas sa Panginoong Diyos sa umagang ito na ating pagsimba. Wala namang ibang hihingin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos na i-offer natin sa Kanya ay yung wala siya. Something that He does not have. Something that He does not possess. Ano yun? Kasalanan natin. Yun ang ating ihandog sa Diyos. Huwag tayong magmatigas ng ulo. Huwag tayong magpatuloy sa paggawa ng masama. Malimit kong sabihin sa ibang parokya at kahit sa parokyang ito, huwag kayong mag-aalala. Mahal ng Diyos ang parokya. Hindi niya pababayaan na masalaula ang parokya. Kung kabi-kabila man ay merong kaaliwaswasan, hindi papayag ang patron na siya'y malalapastangan. At ang nakakatakot, pag kumilos ang patron, patay ka. Naalala ko yung isang kwento, isang Katoliko na pari humiwalay sa Katoliko. Nagtayo ng kanyang sekta. Meron siyang advocacy na hindi mangyari, kaya siya'y humiwalay at nagtayo siya ng kanyang sariling simbahan na siya ang pinuno. Nung siya'y matanda na, sa kanya naisip na mali ang kanyang ginawa. Ay siya'y may sakit na. Siya'y nasa PGH, nasa Philippine General Hospital. At kinausap niya ang ilan niyang mga tauhan. Ipatawag niyo ang pari ng simbahang Katoliko. Gusto kong magkumpisal bago ako mamatay. Gusto kong ipahayag sa kanya ang aking pagsisisi sa aking mga ginawa. Samantala, merong paring Katolikong palakad-lakad na doon sa koridor ng hospital. Nag-iintay ng tatawag sa kanya. Alam niyang naandoon yung pari. Pero yung pakiusap ng pari ay hindi pinagbigyan ng kanyang mga pinagsabihan. Ayaw nila na ang kanilang pinuno ay babalik sa pagiging Katoliko. Delikado ang kanilang tayo. Sila pa man din ang nakaamba na papalit sa pamumuno. Namatay yung pari nang hindi nakakapagkumpisal. Ano kaya? Niloob ng Diyos
o ginusto mismo ng tao? Huli na nang siya'y magsisi. Kayo, gusto niyo maging huli ang pagsisisi? Hindi naman siguro. Samantalahin ninyo ang pagkakataon. Huwag nating lapastanganin ang sino man. Pari, lalo na pari o madre, these people are consecrated to God. Yan lagi ang aking binibigyang diin sa mga kapisanan. Wag na wag ninyong hahamakin ang sino mang pari o ang sino mang madre. These are people consecrated to God. Pag yan ang ginawa mo, ikaw mismo ang aalsin ng Diyos. At nangyayari nga. Dahil din ang ating kapwa, by virtue of the sacrament of baptism, we are all made children of God. Tayo consecrated to God. We are anointed. Kaya mahalaga yung pagpapahid ng banal na krisma sa bumbunan ng tao. Initanda ng paghirang ng Diyos. And yung tanda na yun, that's indelible. Hindi yung pwedeng burahin. Magpalit-palit ka man ng anong relihiyon, hinirang ka pa rin ng Diyos. Wag lang sana maging huli ang lahat pagkatapos. Iba, nadinig na ninyo ako minsan, meron namatay, born again. Ay ang gusto ng mga kapatid pamisahan sa simbahan ng parokya. Adi, hindi pumayag yung pari. Tapi hindi na. Hindi man sila naniniwala sa misa. Hindi sila naniniwala sa mga turo ng simbahang Katolika. Father, kami po yung mga kapatid. Kami po na may Katoliko, sarado. Yun lang po namang aming kapatid ang nag-born again. Kaya po kami lumapit sa inyo para po makiusap na alang-alang man lamang sa aming pagiging Katoliko, ito pong aming kapatid na sumakabilang buhay ay inyong misahan para nyo ng awa. Ay hindi nga po pwede, sabi ng pari. Nang siya'y tumiwalag, tinalikuran niya ang lahat. Tama, mali. Tama. Ay ang higpit ng pakiusap ng mga kapatid. Kami po naman naglilimos. Kami po nag-i-sponsor. Kami po nag-hermano. Wow, nambaoy na Kaya sinabi ng pari, okay, para tayo matapos na, paulit-ulit na lang magmimisa ako. Pero, sa kondisyon, kayo ang hihiga sa kabaong. Kayo ang Katoliko Aba, nag-isip yung mga kapatid. Tama, mali. Kaya huwag kayo mag-born again. Huwag kayo magdadating daan. Salawahan kayo pagka nangyari ang ganyan. Kaya ang pagpapakabanal ay hindi lamang ang pag-iwas sa paggawa ng masama. Kinakailangang ikaw ay merong mga mabuti na ginagawa. Yun ang tunay na kabanalan. Amen.